Si BBM, likas nga ba siyang sinungaling? Sabi ni BBM no to impeachment. Ang totoo, gustong-gusto ni BBM na ma-impeach si VP Sara. Wala raw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, kampo ni BBM ang nagpadakip kay PRRD patungo sa Netherlands. Eto pa isa, si BBM raw ang unang nagpa-imbestiga sa flood control projects. Pero ang realidad, itinuro ni Zaldico na si BBM ang mastermind sa nakawan. Kahit sabihin pa niya siya unang nagpa-imbestiga, pero sa salaysay ng mga involved, siya ang itinuturong mastermind. 1,700 ang target kong classroom. Pero sa realidad, 22 lang ang nagawang classroom mula sa target na 1,007 na silid paaralan. Sarili niyang pahayag, hindi niya maisagawa. Wala raw kinalaman si BBM sa kaguluhang nangyayari sa Senado. Pero ang realidad, tinakot raw ng palasyo ang mga senador ng mayorya at kung hindi tatalo ng bakod, sigurado raw silang makakasuhan. Nakita nga ng taumbayan ang paghuhudas ni Cheese Escudero at Joel Villanueva. Maraming pagkakataon na nakikita ng taumbayan na isang sinungaling si BBM. Kung sana'y magsinungaling si BBM na tila totoo sa pakiramdam niya ang kanyang sinasabi. Tawag ba sa ganitong kalagayan ng tao? Ano ang uri ng tao na kahit alam niyang mali ang kanyang ginagawa, tulad ng pagsisinungaling at iba pa, ay kumikilos pa rin siyang normal na tila wala siyang ginagawang mali? Ang tawag sa taong ito ay walang konsensya o nagtataglay ng tinatawag sa psikolohiya na antisocial personality disorder, madalas tukuyin bilang sociopath o psychopath. Sila ay mga individual na kulang o walang empatiya at hindi nakakaramdam ng guilt. Sa konteksto ng psikolohiya at moralidad, ang kanilang pag-ugali ay maaring maiugnay sa mga sumusunod. Sosyopata o psychopata, sociopath, psychopath. Mga taong may matinding kawalan ng konsensya. Kaya nilang manloko o gumawa ng mali ng paulit-ulit na hindi nababagabag o nagpapakita ng pagsisisi. Konsensyang manhid. Ayon sa pag-aaral, ito ay tumutukoy sa budhi na nasanay na sa paggawa ng masama, kaya nawalan na ito ng pakiramdam. Para sa kanila, nagiging normal na ang mali dahil pinaniwala na nila ang kanilang sarili na wala silang ginagawang masama. Narcissista, ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili na kayang manipulahin ang iba para sa kanilang kapakinabangan. Madalas silang maghahanap ng mga palusot at ipinagpipilitan na sila ang tama kahit huli na sa akto. Mula sa pagkabata ng kinalakihan. Oo, malaki ang kinalaman ng kinalakihan at mga karanasan ng isang tao sa pagdedevelop ng Antisocial Personality Disorder, ASPD. Bagamat hindi ito nag-iisang sanhi, ang kombinasyon ng kapaligiran, nurture, at ng biological o genetic na katanian, nature, ang itinuturing na nag-uudyok nito. Ayon sa mga eksperto, ang mga sumusunod na salik sa kinalakihan ay malaki ang naiambag sa kondisyong ito. Trauma noong kabataan, ang karanasan ng pang-aabuso sa droga, pisikal, sexual o emosyonal, at matinding kapabayaan o pagpapabaya ng magulang ay malaking risk factor. Kahalintulad na pag-uugali ng magulang, ang paglaki sa isang tahanan kung saan may magulang na antisocial, tulad ng paggawa ng krimen o may problema sa alkoholismo, ay nagtataas ng tsansa na makuha ng bata ang naturang ugali. Kakulangan sa disiplina at pagmamahal. Ang kawalan ng maayos na paggabay, hindi pare-parehong pagpapatupad ng disiplina o sirang pamilya
ay nakakaragdag sa panganib. Upang mas maintindihan ito, ang kondisyon na ito ay karaniwang nagsisimula bilang conduct disorder sa pagkabata bago mag-edad 15, tulad ng pananakit sa kapwa at hayop, pagsunog ng mga ari-arian o patuloy na pagsuway sa mga batas na nagtutuloy-tuloy hanggang sa pagtanda. Kung pagbabasehan ang karakter ni BBM, tila tumutugma sa kanya ang lahat ng deskripsyong napag-usapan natin kanina. Ang uri ng tao na kahit alam niyang mali ang kanyang ginagawa, ay kumikilos pa rin siyang normal na tila wala siyang ginawang mali. Ayon sa salaysay ng ate ni BBM na si Senator Amy Marcos, bata pa lamang ay sakit na ng ulo ng pamilya si BBM. Mahilig sa party at mga kasiyahan. Sa paglilinis ng mga kalat pagkatapos ng magdamagang party, ay madalas raw na nakakasumpong si Senator Amy ng foil na pinaggamitan sa paggamit ng droga. Kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Madalas na masumpungan si BBM na seryoso naman sa mga pahayag niya tulad ng ayaw niya sa impeachment at hindi niya papayagan manghimasok ang ICC sa bansa. Isama pa rito ang binuo nilang plano sa pagpasa ng budget para sa flood control projects. Pinag-aralan niya ito at inaprubahan, subalit hindi tinupad ni BBM ang no to impeachment dahil agresibo siyang ma-impeach si VP Sara. Gayon din pinayagan niyang pumasok sa bansa at manghimasok ang mga taga-ICC. Ay dagdag pa na agtatanga-tangahan siya sa ukol sa flood control projects, gayong siya ang nag-aproba nito. Nakikita talaga ng taumbayan ang karakter ni BBM na sinungaling. Lumaki siyang spoiled brat, mahilig sa layaw, party, kasayahan at naranasan niyang pagsalitaan ng hindi magaganda ang kanilang pamilya na nagpa-immune o nagpamanhid na sa pakiramdam ni BBM na posibleng pagmulan rin ng galit sa kanyang dibdib, hindi lang niya matukoy kung sa sariling pamilya o sa mga taong kumukutya sa kanilang pamilya. Posibleng nauwi ito sa sarili bilang konsensyang manhid. Ayon sa pag-aaral, ito ay tumutukoy sa budhi na nasanay na sa paggawa ng masama, kaya nawalan na ito ng pakiramdam. Para sa kanila, nagiging normal na ang mali dahil pinaniwala na nila ang kanilang sarili na wala silang ginagawang masama. Iyong paggamit niya ng droga, alam niya ito sa sarili na masama na kinasanayan niya hanggang pagtanda ay malaking salik. Ay yung hindi niya pag-amin ng paggamit ng droga at inililihim niya ito sa pamilya, ay nakasanayan niyang pagsisinungaling hanggang sa naging normal na sa kanyang sistema ang pagsisinungaling. Ang posibleng pagmulan ng antisocial personality disorder ni BBM ay ang mga sumusunod batay sa nabanggit sa unahan: trauma noong kabataan, ang karanasan ng pang-aabuso sa droga o emosyonal, at matinding kapabayaan o pagpapabaya ng magulang ay malaking risk factor. Kahalintulad na pag-uugali ng magulang, kakulangan sa disiplina at pagmamahal, lahat ng ito ay tila nagpapahiwatig na tugma lahat kay BBM. Kung may problema na ASPD ang isang tao, kailangan niya ang gamutan o rehabilitation. Dapat kaawaan ang isang taong may ASPD. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa.
bisyo, higit sa lahat sa droga. Para hindi ko siya makakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hindi napapayag ang mga Pilipinong adik ang namumuno sa Pilipinas. Wala nang direksyon ang takbo ng ekonomiya at ang batas sa bansa tuluyan ng binabaluktot. Wala na ang katarungan at pinaghaharian na tayo ng mga politikong masisiba na handang ubusin ang pera ng kabang yaman ng Pilipinas. Ang tinig ng taumbayan kung nagkakaisa at magkakaisa, darating rin ang sandali na magtatagumpay ang laban ng taumbayan. I am Wosudo from Revitalize Film. I extend my sincere gratitude to you for taking the time to watch my videos. If you have enjoyed the content I have created, please support by liking and subscribing to my videos.